Hello, welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Normal yon. Hindi talaga natin makukulat ng energy ng Libra sa mundo. But if you want, pwede ka naman magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Search mo lang siya sa Facebook. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Ayan. And of course, sa mga gustong maswerteng mapili sa free reading, mag-comment ka lang sa baba. Kasi the more comments, the more chances of winning. Kasi si Madam Jean, birthday niya ng October, mamimili siya sa mga comment section, sa mga YouTube channels natin, kung sino yung panay-panay or ma-active. Yan, maaaring maswerte kang mapili para sa pa-free reading niya sa October, which is birthday niya kasi yon. Okay, thank you for watching. Thank you sa mga nandito at nanonood. Yan. At let's start na. The Fool is here. Justice is also here. The Wheel of Fortune is also here. Actually, ito ay 3 major arcanas, ha. I can see big change. Yeah, this is you, Libra, the Justice card. This is your card, Justice. That's for Libra. Libra. Nakakita ko na malaking pagbabago sa'yo. Excuse me. With the Fool, I feel like kailangan mo mag-take ng risk into something. And then, I can see this ending na nangyayari, pwedeng nangyari na sa'yo. With the Justice card, Libra energy. Nakita ko na naman yung Justice. Actually, this is the Strength card. Ayan, Leo energy. Puro major arcanas, ha. Puro major arcanas. 5 major arcanas na yung lumabas. Wala pang nakukuhang. Ayan. Ito lang. Ito na yung sumunod, which is the 9 of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so nakikita natin dito, itong challenging na ending na nangyari or mangyayari pa lang sa'yo. Kahit hindi mo alam kung ano yung patutunguhan. Sometimes you need to let go. You need to take a risk. You need to start all over again. So, yun yung mga nakikita natin. Kasi maaaring ito yung mas makakabuti para sa'yo. Yan. So, yung iba, I can see maybe may mga realidad, may mga katotohanan na possible kang malaman na pwedeng mag-cause ng ending or ng big change sa buhay mo. Pero ito, nakikita natin ito actually as a challenge for you to make you even more stronger with the Strength card. So, kung ano man itong ending, pagbabagong mangyayari sa'yo, for sure, mas patatatagin ka nito. Okay? So, let's get messages pagdating sa love naman for Libra. Messages for Libra pagdating sa love. Kukuha tayo niyan, ha? Messages for Libra pagdating sa love. Please, Spirit Guides, Angel Guys, pagdating sa love for Libra. Pagdating sa love for Libra, you do have here the Page of Pentacles. Ayan. The Empress is also here. Tell me more. Okay, you do have here the 10 of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Pagdating sa love, I can see a lot of people is na-attract sa'yo. Nagugustuhan ka. For what you have, for what you are. Okay? So, hindi mo yun na-notice, hindi mo na-realize kung gaano na-attract mo yung ibang tao dahil sa angkin. I feel like physical ito. More on physical. So, pwedeng ikaw, you are born beautiful, babae man or lalaki. And because of that, na-attract mo itong mga tao na parang, wow, you look so precious. Ikaw yung tipo ng tao na dapat inahalagahan, pinahahalagahan. Yun ang tingin nila sa'yo. Kung magkakaroon ng chance na magiging akin ka, or magkakaroon ng chance sa ating dalawa, hindi kita pababayaan. That kind of energy. Marami ang gustong pahalagahan ka, at marami ang magiging
yung nagsasabi, no, sa sarili nila na, "Uy, ang swerte naman ng kung sino man ang makakapareha mo. Dahil kung ako ang makakapareha mo, tiyak na ibibigay ko ang lahat sa'yo." So, I'm not being superlative, parang ganon. Pero yung iba sa inyo, alam mo naman talaga kung gaano ka nakaka-attract. Minsan nga lang dinedeny mo, or minsan nga lang dahil sanay ka naman na, sure ba? Gusto-gusto ba ako? Parang hindi naman. Parang gano'n. Yung feeling mo is parang pambobola na lang. Pero there's a lot of people, actually, who likes you a lot. And with the 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy, alam mo, hindi kita mag-gets kung bakit pinahihirapan mo ang sarili mo with regards to, I feel like, responsibilidad yung iba, or regarding sa love, hindi ko alam. Dalawa yan. Either pinahirapan mo ang sarili mo sa pagdating sa responsibilidad. Okay? Minsan kailangan mo humingi ng tulong, or minsan may mga tao namang willing tumulong sa'yo, kailangan mo lang magsalita. And then the next next energy naman na nakuha ko is with regard sa love. Ayan. Pwedeng pinahirapan mo ang sarili mo pagdating sa love kasi pinipilit mong kayanin kahit ang totoo napapagod at nahihirapan ka na. Minsan kailangan mo din mag-let go. Okay, at kung sino man yung mga dadating sa buhay mo which is there to be with you, hindi man para akuin or kuhanin or tulungan kang sila na yung haharap or aako ng problema mo. Hindi man sa ganong paraan, pero at least nandyan sila para sa'yo. So, pagdating sa love, ito particularly for some of you, ito ang kwento. Hindi ko sinabing lahat, ito yung istorya mo. Pero for some of you, ganito. Okay? So, maybe you are a single mom or single dad. Pwedeng there's someone there to help you. Para maging masaya ka naman. Para may mga times naman na pahinga naman. Hindi sa lahat ng oras yung dyan ka sa obligasyon mo, napapako ka sa kung ano yung mga naiwan sa'yo. But rather, minsan may times din naman na kailangan mo rin namang maging masaya para sa sarili mo. Okay, so yun yung mga nakuha nating messages dyan. Let's move on to your future for Libra, please. Future readings for Libra. Future readings for Libra, please. Spirit guides, angel guides. Future reading for Libra, please. Spirit guides, angel guides, future reading for Libra, please. Okay. This is for your future. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter sign. And I will not take this, masyadong marami. Pero kukunin ko itong dalawang humiwalay. The Sun is here. And the King of Pentacles. Okay. Shuffle ko lang ng konti yung cards, guys. For Libra. For Libra. The Tower is here. Three of Cups. The Queen of Pentacles. Wow. Actually, ito ay ipinapakita lang sa'yo, pinaparealize lang sa'yo na once na tanggapin mo itong big change na to sa buhay mo, once na i-let go mo yung mga bagay na kailangan mong i-let go, at once na tapusin mo, ayan, i-end mo ng tuluyan kung ano man yung nagiging problema mo or yung mga nagpapahirap sa'yo, I can see big change. And then at the same time, happiness for you. Okay? Mas ka-celebrate pa yung ganitong bagay, ganitong ending, na mas magiging masaya ka pala pag mas pinili mo na yung ending na ito. And yan, may ending talaga na mas tiyak na mas magpapasaya para sa'yo. And with the Sun and the King of Pentacles, this is actually success, happiness. Ay guys ha, don't get me wrong. Ito kasi ang nakukuha natin. Pag sinabi kong total ending, para makuha mo yung happiness, yung success, total ending yon. Walang
kaibig-kaibigan. Halimbawa, we're talking about love. Walang sinasabing, okay, nag-end na yun sa atin, friends pa rin tayo. Walang ganon. If you want real happiness, wag yung ganon dahil nakikita natin yung expectation ng kahit hindi man dalawa sa inyo, pero one of you is nagkakaroon ng expectations. Which is yun yung nakakapagpahirap lalo sa kanya. Ang totoo niyan, hindi pa rin totoong nagle-let go. Okay? Walang kaibig-ibigan or friends, whatever. Maybe, let go completely yung nakuha natin. Dahil nakakita talaga ako ng happiness and success sa'yo once na binitawan mong tuluyan kung sino man or ano man ito. Okay? So, yung future, ikaw makakapag-decide or ikaw makakagawa. Okay? So, nandito lang naman ako as a guide. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.